Bago tayo na humaling sa K-drama, at mga bagong usong mga palabas, o bago na uso ang Netflix, ay nahumaling tayo sa Masked Rider Black, Ghost Fighter, Amazing Twin, at marami pang iba, na nakahiligan nating panuorin noong 90s sa IBC13. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ang Inter-Island Broadcasting Corporation ay itinatag noong ika-1 ng Oktubre taong 1959, ang ikatlong istasyon ng telebisyon sa bansa pagkatapos ng DZAQ-TV ng ABS at DZXL-TV ng CBN na pag-aari ng pamilya Lopez, ngayon ay ABS-CBN Corporation. Ang orihinal na lokasyon nito ay nasa kanto ng P. Guevara Street, sa San Juan mula 1960 hanggang 1978. Ang Amerikanong negosyanteng si Dick Baldwin, ang unang may-ari ng istasyon. Nabili ni Andres Soriano Sr. ng San Miguel Corporation, ang network noong 1962. Si Soriano din ang mayoryang may-ari ng Radio Mindanao Network, at the Philippine Herald na pahayagan. Ang pinagsamang interes ni Soriano sa media, ay nagbuo ng unang organisasyong Tri-Media sa Pilipinas. Bilang sangay sa telebisyon ng RMN, nakipagtulungan ito sa mga istasyon ng radyo ng RMN, para sa coverage ng pangkalahatang halalan noong 1969 at 1971. Nagtayo ang istasyon ng mga relay transmitter upang dalhin ang mga programa nito sa mga manunood sa Cebu at Davao. Sa pagitan ng 1970 at 1972, inilunsad ng IBC ang color transmission system nito, na tinawag na Vintecolor, na naging ikatlong network sa Pilipinas, na nag-convert sa all-color na broadcast. Noong Setyembre 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar, para sa buong bansa, na pinilit na isara ng gobyerno ang lahat ng telebisyon at radyo, maliban sa KBS na pagmamay-ari ni Roberto Benedicto. Pagkalipas ng ilang buwan, pinahintulutan ng gobyerno ang IBC na bumalik sa ere. Noong February 1, 1975, ang network ay nakuha ni Roberto Benedicto, na nagmamay-ari din ng Radio Philippines Network, at Banahaw Broadcasting Corporation, mula sa grupong Soriano dahil sa limitasyon ng konstitusyon na nagbabawal, sa pagmamay-ari ng media ng mga hindi Pilipino, o ng mga korporasyong hindi 100% Filipino. Ang pangalan ng kumpanya ay pinalitan ng Intercontinental Broadcasting Corporation. Ang IBC ay naglunsad ng isang istasyon ng FM, DWKB-FM sa parehong taon. Noong 1976, ang IBC ay naging isa sa mga pinakapinapanood na TV network sa bansa kasama ang primetime lineup nito. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Noong 1976, ang IBC ay naging isa sa mga pinakapinapanood na TV network sa bansa, kasama ang primetime lineup nito, at mga full-length na lokal, at dayuhang pelikula na ipinalabas sa channel. Ito ang naghatid sa IBC, bilang numero 1 TV station sa 4 na magkatunggaling network, na may maraming nangungunang serye na pinangungunahan ng mga hit na bituin sa radyo, TV, at pelikula. Kabilang sa mga nangungunang palabas nito ay ang Metro-Goldwyn-Mayer Film Series, ng Tarzan na pinagbidahan ni Johnny Weissmuller, at nagpasikat sa iconic na sigaw na ito. Ang black and white series na Tarzan ay ipinalabas sa IBC 13s noong 1976, at naging number 1 primetime ranking ng medyo matagal na panahon. Sino ba naman ang makakalimot sa palabas na Iskal Bukol, na isang Philippine situational comedy show, isa ito sa nagpasikat sa legendary host na trio, ang Tito, Vic, and Joey. Nakasentro ang palabas sa buhay ng tatlong estudyante, sa kathang-isip na One Bowl University, ito ay sila Victorio Umasis, at ang Escalera Brothers. Ang Iskal Bukol ay ipinalabas sa IBC 13 Network mula October 1978,
hanggang 1988. Ayaw, naku, wala na talaga magle-libre sa akin, Ken. Humanap ka ng magasin. Magasin na may mga nakabikini. Halo kanita, halo kanita. Tol. Bikini. Ang Chicks to Chicks ay isang comedy, drama sitcom na napanood sa ABC13 noong 1979 hanggang 1987. Ang sitcom na ito ay tungkol sa isang mag-asawa na nakatira kasama ang isang grupo ng mga nakamamanghang sexing modelo sa kanilang bahay bilang mga boarder. Isinasalaysay nito ang pang-araw-araw na aktibidad ng isang middle-class na pamilya, kasama ang kanilang mga pangarap, ambisyon at mga halaga. Halimbawa naman kaya mo yung manok na bakla. Wala po ng bakla. Meron. Yung binabae. Ang TODAS, Television's Outrageously Delightful All-Star Show, ay isang Philippine sketch comedy at variety show na ipinalabas sa IBC mula 1980 hanggang 1989. Ito ang pinakasikat na comedy show ng Pilipinas sa kabuuan nito. Balit, narito na lang isang awiting gumagamit ng instrumentong turotot. At habang ikaw, banjo, ay tinuturotot, tinutugtugan ng awiting. Sa IBC13 din unang napanood ang sitcom na Oki Ka Fairy Ko, na isang sikat na Filipino television situational comedy, at pinalabas mula 1987 hanggang 1989, nakatuon ang palabas sa pamilya Kabisote, na sina Vic Soto bilang Enteng, at Alice Dixon bilang Faye, habang nakikipaglaban sila sa pang-araw-araw na normal na buhay, at ang mahiwagang buhay ni Faye bilang prinsesa ng lupain ng mga fairies, Encantasia, gunitain ang kamanghamanghang retro sitcom na ito tungkol sa pamilya, mahika, at walang katapusang laban ng mabuti laban sa kasamaan. Kaya naman ako nagpunta rito. Dahil sa baka isipin mo na ako ang kumuha sa asawa mo. Hindi ho ba? Kasi na naman ang bata magkasakit siya. Maski na. Ay sige, hindi sasabihin ko sa asawa mo na ayaw mo na sa kanya. Talaga? Sasabihin ko papalitan mo siya. Hindi. Ang Happy House ay isang family situational comedy television series sa Pilipinas na ipinalabas sa IBC mula 1987 hanggang 1990. Pinagbidahan ito ni Tito Soto, Sandy Andolong, Shocky Dreyfus, Isabel Granada, Laura Hermosa, at Aga Mulak. Isa itong Filipino version ng American sitcom. Mataas yung pad, tsaka yung malaki. Sinabi mo kay Mengi, panoorin niyo Kuya Rocky niyo. Tingnan niyo, nakakatawa. Stacy? Gusto mo pa? Hindi, wag na. Kasi hindi naman ako magtatagal Hindi ka magtatagal? Maliban sa mga comedy show, ay tinutukan din ng masa, at naging numero 1 pinapanood ng mga Pilipino noon ang mga programang ito sa IBC13. Ang animated na palabas na Time Quest ay tungkol sa dalawang estudyante. Nagsimula ang serye ng si Hayato, isang mahilig sa soccer, at ang kanyang kasintahang si Yumi, isang naghahangad na musikero, ay bumisita sa laboratory ni Dr. Leonard. Hindi nila sinasadyang na-activate ang Tandekiman, isang nakakatawang nagsasalitang takuri na naghatid sa kanila ng maraming siglo sa nakaraan. Ano nangyayari? Nasabog na ito! Lilipat tayo! Unang napanood sa Pilipinas ang Takeshi's Castle noong 1990 nang e-broadcast ito sa IBC Channel 13, hosted by Anjo Iliana na gumaganap bilang Takeshi, at ang kanyang kanang kamay na si Smokey Manaloto as Iwakura. Nagsimula ang game show na may humigit kumulang 80 hanggang 100 kalahok sa ilalim ni Commander Hayato Tani. Kamen Rider Black sa Pilipinas, ito ay ipinalabas sa IBC 13 mula 1993 hanggang 1998 bilang Masked Rider Black na may Tagalog dub tuwing Sabado at Linggo. Ito ay naging isa sa pinakamataas na rating na palabas sa TV noong panahong iyon.
Si Yu Yu Hakusho ay nalocalize sa Pilipinas bilang Ghost Fighter at ipinalabas sa IBC noong kalagitnaan ng 1990s. Ang bersyon na ito ng dub ay naglocalize ng mga pangalan ng mga karakter, tulad ng pagpapalit ng Yusuke sa Eugene. Ha! Madali ba? Tumabi ka nga dyan. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang malakas. Tingnan mo nga naman, mas malakas pala. O ano, bilib ka na? Ang Sek O'Clock News ay isang pampulitika na panunuya, at palabas sa komedya ng Pilipinas na ipinalabas sa IBC 13, mula January 4, 1987, hanggang September 15, 1990. Ferdinand? Magsasabi ba naman yan sa inyo ng totoo? Di syempre, puro kasinungalingan din. Kung sino talaga ang masisiba ay hindi pa malina. Malinaw. Sa akin kung sino ka? Para sa akin, ikaw ay magnanakaw at nangangangkam ng lupang hindi iyo. Gayunpaman, mayroon ding argumento na ang IBC 13, sa tulong ng Viva Entertainment, ang talagang unang istasyon na nagpalabas ng isang Asia novela. Ilang buwan bago dumating ang Meteor Garden, ipinalabas ng IBC 13 ang isang Taiwanese action series na tinatawag na Amazing Twins. Bakit ganyan ang mukha mo? Ngayon ka lang ba umalis ng bahay? Hindi Teka nga pala, nagpaalam ka na ba sa iyong nobya? Di ko nobya ang babaeng yun. Kapag pinalam ko, hindi ako makakalis. Sa tingin ko hindi ka na makakaalis. Bakit naman? Ha? Narito pa ang mga programa ng IBC 13 na nostalgic sa iyo dahil naging parte na sila ng iyong masayang alaala at ng iyong nakaraan. Kanilang strength inside. Ngayon, nakapasok yung kanilang twin towers. Batala si Alan Kaidek, hindi tubirang ka na sa labas, sinaksak niya sa loob. Ang tunay na pangalan ni Congressman Bongbong Marcos. Ferdinand, Ramon, Robert, Philip. Ferdinand. Final answer? Final answer. Ferdinand is correct, Leo. He has a record of 3 wins and no loss. Hindi pa siya natatalo. Manny Pacquiao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Jose Sison na sa inyo'y muling nagbabalik dito sa programang Ipaglaban Mo. The world never gives up. He'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe. G.I. Joe. Masukan, kayo lang ang pag-asa. Iligtas kami sa marahas na kadiliman. Kami inyong ipaglaban. Gamit ang bagong kita mula sa mga programa nito, ang network ay nagtayo, at sa wakas ay lumipat sa kasalukuyan nitong tahanan sa modernong Broadcast City, kasama ang mga kapatid nitong network na RPN at BBC noong June 1978. Ang complex ay matatagpuan sa Capitol Hills, Diliman, Quezon City. Kasabay nito, nagtayo ang IBC ng bagong transmitter sa San Francisco del Monte. Gayunpaman, ang IBC ay magiging pangalawa lang sa RPN, kahit na maraming lokal at dayuhang programa na sikat sa mga manunood. Noong 1986, pinatalsik ng People Power Revolution ang diktadoryang presidente, na si Ferdinand Marcos at iniluklok si Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ng mga pangyayaring iyon, ang IBC, RPN, at BBC, ay nasequester ng Presidential Commission on Good Government, dahil sa pagiging bahagi umano ng crony capitalism sa ilalim ng rehimeng Marcos. Isang lupon ng mga tagapangasiwa ang nilikha upang patakbuhin ang lahat ng tatlong network. Ibinalik ni Pangulong Aquino ang IBC at RPN sa Government Communications Group, at sa pamamagitan ng isang executive order,
iginawad ang Channel 2 frequency ng BBC sa ABS-CBN. Nang magsara ang BBC noong March 20, 1986, parehong natanggap ng IBC at RPN ang karamihan sa mga empleyadong lumikas nito, na humantong sa pagdoble ng mga gastos ng network at 3 beses na pagtaas sa halaga ng programming. Pinabura ng mga line-produced na palabas at co-production venture kasama ang ilang malalaking kumpanya ng pelikula tulad ng Viva, Regal, at Seiko, bukod sa kanilang mga programang ginawa ng istasyon. Noong 1987, muling gumawa ng bagong slogan ng IBC 13, Life Begins at 13, na kilala para sa butterfly logo. Sa panahong iyon, ang IBC ay natalo sa kompetisyon ng rating, partikular na mula sa ABS-CBN, na tumaas sa numero 1 noong 1988. Ang mga nangungunang palabas ng IBC ay lumipat sa mga kalabang network, gayunpaman, nakakuha ito ng tagumpay nang makuha nito ang programang Loveliness, na pinagbibidahan ni Alma Moreno mula sa ABS-CBN noong 1988. Gayunpaman, tumaas ang halaga ng mga programa, talent fee, hanggang sa hindi na kaya ng IBC na mag-produce ng sarili nitong mga palabas, maliban sa mga news and current affairs programming at special events nito. Noong May 27, 1994, inilunsad ng IBC ang bagong slogan nitong Pinoy ang Dating, na may music video na nagtatampok kay Grace Nono. Noong January 31, 2023, nirenew ng kapulungan ng mga kinatawan ng prangkisa ng IBC para sa isa pang 25 taon, na nagpapahintulot sa network na magpatuloy sa operasyon hanggang 2050. Nakakalungkot man na hindi na nakabalik sa pagiging number 1 ang IBC 13, pero ang kanilang mga alaala ay mananatili na sa ating kasaysayan.